Morning po. Magka-try po tayo ng Delight today. So I'm pretty sure familiar po kayo rito. Ito po yung counterpart ni Yakult. So itatry ko rin po siya today and we'll see kung ano po yung gagawin natin sa blood sugar ko po. Nag-baseline na po ako. Ang baseline ko po is 122. So inumin ko po ito and then I'll be back after 2 hours and we'll see kung ano po yung magiging blood sugar spike po niya. Naka 2 hours na po after drinking yung Delight, no? So yun po yung tinest natin for today. Nag-baseline po ako dyan at baseline sugar po is 122. Well, I'm kind of expecting na blood sugar spike po siya talaga, no? The same with Yakult. And true enough, yun nga po, before mag 1 hour, 50 minutes in, nag 185 po yung blood sugar ko. So yun po yung peak ng blood sugar. Tapos on the 60-minute mark, 1 hour, bumaba na po siya ng 180. Dire-diretso naman po yung pagbaba niya and mabilis din po siyang bumaba. Well, it's because napakaliit lang po nung container po ng Delight, no? Tapos 133 po yung final na blood sugar reading po natin on the second hour. So ang conclusion, obviously, hindi po siya po pwede para sa diabetic. So parehong-pareho po siya ng Yakult na red at saka yung Yakult na blue which is yung light, no? So parehong-pareho po sila ng behavior. Parehong-pareho po yung ginagawa nila sa blood sugar po ng diabetic. So yun lang po for this review. I'll see you guys in the next vlog. Bye-bye.